Mula po dito sa Phil Sports Arena, napakagandang bakbakan sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. Nanalo po ang Cool Smashers set number 1. Set number 2 naman, babawi ang Power Smashers. Dikit na dikit ang laban at nabawasan ng konti ang kanilang errors at tumindi ang depensa nila. Lalong-lalo na kay Dao Kaupin kung saan ay napigilan nila at si Laura Shad din kahit papano nabawasan ang pagpuntos dito. Samantala naman sa service, si Lecty Pachot mas maganda-ganda yung kanyang performance at yun na nga, dikit. Pero ang Power Smashers na naig 25-22. At sinabi nga natin na naging problema ni Tipachot nung una is really consistency. Pero where it mattered the most, kahit pa paano nakapunto siya, and with the help of the other local players as well, nakapunto sila ng 13 attack points in that second set. Blocking, service aces, halos pantay lang din, but scoring off the unforced errors of Cool Smashers, yun ang nakatulong sa kanila in the second set. At di nakikita dyan yung digs, yung receptions na mas mataas para sa Power Smashers nung set number 2. Kaya nga naman medyo, yun nga, na di yung malaman kung humina yung kumpiyansa ng Cool Smashers dahil balik ng balik yung bola, angat na angat dahil sa depensa ng Power Smashers. DJ Tronics, nagpapa-cool ng environment dito sa Phil Sports Arena sa kanyang mga dalang tugtugin ngayong linggo ng gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Eric Tipan kasama si Ann Remulla Kanda and Angelique Manto para sa laban na to sa pagitan ng Cool Smashers at si Dimdim Pacres at ang Power Smashers. Yan po si Dao Kaupin na medyo nabawasan yung production nung set number 2. Dala na rin ng tindi ng blocking sa net nitong Power Smashers. So set number 3 po tayo. Tignan natin kung sino ang mananaig dito. Tandaan po natin, unang meeting, wala pang import. 5-setter po to. Pero sa ngayon, you're still following that same pattern na nagpapalitan itong dalawang koponan. Let's see, Tipachot, kung malaki ang kanyang magiging adjustment. Gayon din, no, for the reinforcements of the Cool Smashers. Laura Shad. Pacres. 2 good digs sa rally na ito. Oh, wow! Lecty Pachot. Yes! Alyssa Valdez. Wala na sa balikat niya yung bulto ng pag-score. Kaya syempre malaking bagay yun para sa Cool Smashers. Tama. Well, she's still one of the top scorers, 9. Pero tied lang ang kanyang production with Laura. Prior to yung arrival ng kanilang mga imports, close to 25 points ang average. Isang set na yun eh. Isang set ng volleyball. Naka-service ace si Vicar, pero yung pangalawa, service error, unang puntos yun. Para dito sa Cool Smashers. And ito na nga, nakita natin na unforced errors, 12 para sa Power Smashers yung set number 2. Hindi pa rin nababawasan yung kanilang unforced errors. Colleen Bravo serving para sa Cool Smashers. 1, papunta sa 2. Vicar sets it up. Lecty Pachot, yes! Maganda panibula para sa 24-year-old Lecty Pachot, member of the Thai Women's National Team ng 2014. Nakasabay niya ang kanyang teammate ngayon, si Jackie Yapa. Oh, Dao Kaupin! Baon na baon against Yapa and Pacres. Sometimes ang isang team kapag medyo hindi ganun kataas ang energy, ang kailangan mo yung mga offensang ganyan just to really lift yung mga teammates, and hopefully tingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan. Energy play, Oo. Pero Jackie Yapa, at itong gusto natin makita, si Yapa, madala niya yung alam nating laro na kaya niyang ibigay sa Power Smashers. Alam mo, top scorer pa rin naman ng Power Smashers itong kanilang Thai import, si Tipachot and Amporn, with 9 points before going into the third set. Pero yun nga, the expectation din kasi from these reinforcements ay mas mataas. Yes. Kapano sets it up. Kaupin. Oh! Wow! Kaupin, kung paano siya napigilan ng set number 2, simula pa lang ng set number 3. Pumuputok na. Hinga na malalim ng kaunti itong Power Smashers. Si Dao Kaupin nagsiserve, nasa back row.
Vicar, back set, backrest, off speed, Dao Caopin ang sumalo. Cabanos, Soriano. Wala lang sa posisyon. Si Tipat shot for the dig. Actually, that wasn't one of the strongest hits na manggagaling kay Pao Soriano. Pero yun nga, ang defensive position at ang doon nagka-problema ang Power Smashers. Vicar. Dump mula kay Quiapa. Yes. Di handa sa likod. Sumalo yung depensa ng Cool Smashers. At si John Rin Ibiza. Nabibigyan na naman ng konting advice ni Coach Almadro dito. Dinig ko, mapasok sa headset. Pero si Backrest, ito na naman errors talaga, hindi mapigilan, hindi mabawasan ng Power Smashers. Pao Soriano ngayon, naghahandang mag-serve para sa Cool Smashers. Parehong kapunan, 3 wins, 4 losses sa ating standings. Bagamat hindi kailangan yon kung babagsak man sila sa bottom 4 ng 6 teams itong Reinforced Conference dahil nga sa bagong modification na in-explain sa atin ng Sports Vision President Ricky Palou kahapon. Back to zero lahat ng bottom 4 teams, No, back to zero silang lahat. So, essentially, lahat ng kanilang mga lalaroin, regardless of whether they remain at the bottom, kung matalo man sila, it will all be reset to zero. But what we're saying here is that, syempre, for all these teams, importante na makakuha sila ng maraming panalo. It's really the momentum that they want to bring in para sa single round na kanilang lalaroin. Saka kailangan mo yung momentum para sa mga manonood. Kailangan mo yung momentum kasi mabilis lang yung single round robin. Apat lang kayo. Lang sila. So 3 game lang yun. Makakuha ka ng 2, tapos na ang usapan. Exactly. At yun nga, yung hinahanap ng mga coaches dito really is the quality of the game that they will play. That ito pa rin naman ang makakatapat nila going into that single round. Bilis lang, no? Kung iisip nyo, may isa pang quarterfinals. Hindi. 3 games lang po yun. 2 games lang yun eh. Natalo ka ng 2, wala na. 8-5 na mga Power Smashers ng tatlo kontra sa Cool Smashers set number 3. Mga kapamilya, nakatutok pa rin kayo dito sa PVL on ABS-CBN sa laban sa gitna ng Cool Smashers and Power Smashers. Mga kapamilya, hindi na bago ang dating teammates na magkaharap sa isang laro. Pero bago pa lamang ito para sa setter na si Alina Vicar. Nakalaban ang kanyang senior setter sa UST na si Alex Cabanos. Pero maganda naman daw ito para sa kanya dahil nagamit niya yung kanyang familiarity with the tendencies of ate Alex. Pero tinutulungan din ito ng kanyang tatay na si Ali Vicar na dating miyembro ng palarong pambansa at ang rason kung bakit niya minahal ang volleyball. Pero Eric and Ann, kung hindi naman volleyball ang ating pag-uusapan, multi-talented itong si Alina Vicar, hindi lamang sa pagkanta, sa pagsayaw, kundi sa pagtugtog na rin ng bandurya at gitara. At kung meron man siyang pagkakataon, gusto daw niya makapasok sa teatro balang araw. Eric and Ann? Salamat. Ang gandang report, Angelique. Bandurya. These are the things na hindi rin yan alam ng mga fans. Hindi na nakikita yun. Very interesting. Minsan nga pag patugtog Bandurya, habang naghihintay tayo sa game. Tara sa Bandurya. Tihira, normally kasi dear piano, guitar, Musically inclined. Pero saka artistic. Gusto siya mag-teatro di ba? Tsaka marunong kumanta, marunong sumayaw. Pareho pala kami. Sapol na. Si Jella Pagtulog. Twitter. Laban Cool Smashers, go. Kutika and Baldo watching here from Bacolod. Hashtag PBL and ABS-CBN. Go, Tipat shot. Kayang-kaya niyan. Power Smashers. Hashtag PBL and ABS-CBN. Sabi ni Ed Charles, iba talaga ang hagupit ng bagyong Baldo. Dagdagan pa ng bagyong Kutika at shot. Go, Cool Smashers. Hashtag PBL and ABS-CBN. Tuloy-tuloy na po ang pag-tweet sa amin. I-tag lang po kami at ABS-CBN Sports or sa Twitter po yan, sa Instagram at ABS-CBN_sports. Apat na. And malaki na to para sa Power Smashers ngayong set number 3. At yung maganda, nadala ng Power Smashers yung kanilang momentum going into the set. Hindi nila hinayaan na yung umpisa nila maging mabagal. They really took advantage kung nag-e-error itong Cool Smashers, trying to find ways to score the point. Speaking of errors. Kinapos. So makita mo trash talk si Vicar at saka si Cabanos. Kasabay pa yan last season na, di ba? Yeah. Para sa Tigresses. Jovi Prado
4 points. 11-7 pagkatapos ng error mula sa Power Smashers. Bicar underhand set. Pacres. Valdez mula pa sa back row. Hinabol yun. Oy! Sakot-sakto sa kanto. Cool Smashers now just trying to play smart. Galanza, naghanap lang ng spot na walang depensa. Serving 11. Nice serve. Again, Eliza Valdez, much improved talaga ang kanyang serving. Hindi naman sa hindi maganda noon, pero talagang tumitindi ng tumitindi. Lalo na lumabas siya sa, natapos siya sa kolehiyo, no? Oo, and it helps, because pang puntos din yan eh. Ang service pang puntos yan. And if you don't get the point at mabigat ang serve mo, ang nagagawa niyan sa kalaban, nasisira mo rin yung kanilang play. Pero speaking of plays, kahit broken play yun, si Alina Bicar yung first ball at si Galang yung nag-set ng tira para kay Tipachot. Power talaga ni Leg Tipachot. Lumusot kay Galanza. Talagang pag mabigat yung kamay nung pumapalo, kailangan very firm ang iyong hands for blocking. Speaking of bigat ng kamay, Yun, nakita mo naman yung pagbalik ng bola. parang serve. Oo. Dao Kaupin na naman ang nakabutos para dito sa Cool Smashers. Dalawa lang hinahabol dito nila Colleen Bravo. Good serve. Good reception din. Pacres. Whoa. Yes! Isa pang mabigat ang kamay, itong Oo. si Pacres. And kita-kita mo yung advantage sa pagiging lefty niya. Yes. No? Ito yung sinasabi niya kanina, no? Na, syempre, there has to be some adjustment para sa mga blockers kung left-handed ang attacker. At lalo na dito sa left side ng court, facing the left side yung toss or yung set papunta Correct. kay Pacres. Talagang hirap habulin para sa Oo. center dahil sa dulo na eh. Tama. At alam mo, hindi lang blockers yung mag-a-adjust eh. Syempre, pati yung depensa, Depensa. mag-a-adjust Oo. din yan. Kumabol ang Cool Smashers. Sumagot naman ang Power Smashers. Balik sa apat ang kanilang kalamangan dito sa set number 3. Good serving para kay Marzan. Galanza, off speed. Easy dig para kay Prado. Tipachot with the tip. Net violation, itatawag kay Tipachot. Kahit may mga errors dito Power Smashers at somehow napapanatili nilang may kalamangan sila, may cushion sila kontra sa Cool Smashers. Masasabi mo bang may control sila ditong set number 3? Well, hindi siguro full control, but better control than the previous sets. At ang nakita natin, ang naging problema nila in the first set, pag nag-error ng isa, tuloy-tuloy. This time around, kahit papano, they're able to manage it such that, sige, may isang error, pero babawian ng isa o dalawang puntos. At ito, tuloy-tuloy ang pagbuto. Speaking of, Dim Pacres. Balik sa apat ang kalamangan ng Power Smashers. And again, yung pagkikaliwete, ang natira na lang umangat doon, Alex Cabanos na mas maliit. Isang blocker lang. And I guess what's also good with how itong Power Smashers are moving here in this set, lahat ng tao gumagalaw, lahat ng tao, even the local players, nakikita mong nakakakuha ng set, nakakapuntos, mas maganda yung kanilang distribution. Kaupin. Galang. Oh, nice play! Para kay Kiapa. Buhay pa ang bola, free ball. Papunta sa Power Smashers. Prado with a dump. Kaupin. Cabanos, muntik na mapatid. Eliza Valdez, kinapos sa palo. Eto na po, umaarangkada ang Power Smashers. Pinakamalaking kalamangan nila to. 16-11, 5-point lead. Kontra sa Cool Smashers, set number 3. Parang cool na cool lang ang crowd natin dito sa Phil Sports Arena, Pasig City po. Kung nandiyan lang po kayo within the area, mga 1G Pride, punta po kayo dito dahil sigurado mo mahaba-haba to. Umabot tayo ng 5 dito. At nakikita po ninyo si Bugoy Carino, big fan to ng volleyball na kahit last season. Palagi nanonood yan. Ano dyan? Cabanos, Kaupin, again, good floor defense para sa Power Smashers. Bicar, reception, Galang, set up, Prado, papalo. Yes! Everything just really
going well para sa Power Smashers. At yun, nata-challenge ang depensa ng Cool Smashers. Isa, medyo hirap sa pagdepensa kontra dito sa Power Smashers. At hindi siya tinitigilan ni Coach Oliver. No? Coach Oliver really active at the sideline. Patuloy na nagbibigay ng instructions. Ibiza, Valdez, back row, malayo. Ito na po ang pinakamalaking kalamangan ng Power Smashers. A lead by 7, 18-11. Set number 3. Tatawag na timeout dito si Assistant Coach Oliver Almadro. Papakinggan natin ang Cool Smashers. Okay, listen up. Okay, we have to please talk, keep on talking. That's the key. You have to keep on talking para makakilos tayo na mabuti. What's happening is, we're waiting, we're not talking, we're waiting kung ano mangyayari. Now, I told you, pag lumagpas sa'yo, bitawan mo, I don't want ng kinakamay. Okay? Again, we have to be sure. Pataasin intensity, papalaking intensity. I don't care what's the score. We have to finish this set strong. Finish this set strong. Okay? Finish this set strong. Napakagandang mensahe mula kay Coach Oliver Almadro. No pressure. Finish the set strong. Wala akong pakialam kay manalo o kay matalo. Gusto nila lang makita mas gumanda yung level ng laro ng Cool Smashers. At tingnan natin kung makakapag-adjust sila. Sa ngayon, it will be a bit challenging para sa kanilang attackers. Ampor, napakataas ng efficiency pagdating sa blocking pero nakalusot. Kita natin, nag-uusap si Hiapa at si Kaupin. Ay, hindi sila nag-a-agree sa tinawag. Si Dao Kaupin may sinasabi pang kaunti. Pero ang puntos ibinigay sa Cool Smashers. Serving 18, anim pa rin po ang kalabangan dito ng Power Smashers. Napalakas yung reception doon. Valdez pa ang sumalo pero ang ganda ng floor defense ni Lek. Pipat shot. Soriano nakakita ng butas ang pupuntos. 2 straight points for Cool Smashers. Well, itong Cool Smashers, they'll be needing more plays like that. Talagang kailangan paikutin ang opensa. Nagiging problema rin nila ngayon. All the plays have been very predictable because lahat binibigay lang sa outside hitter or mataas na set, back set. At nag-apologize. Sorry si Dao Kaupin, si Coach Almadro dahil service error po yan. 19-13 kalamangan ng Power Smashers. Papasok si Guillema at si Arocha. Lalabas si Vicar at si Pacres, parehong teammates sa Tigresses. Magpapahinga muna. Vira Guillema. Serving 19-13 set number 3. Malaking bagay ito para sa Power Smashers. Kung masukin nila itong set number 3 dahil yun nga, set number 1 na wala sa kanila. 2 nakuha nila, so parang momentum, sasabay, aakyat. That's right. But ang importante dyan, tuloy-tuloy. You don't relax at any point. Tignan natin kung paano napunta yung puntos doon. Sila Alyssa Valdez at Cool Smashers off the block. Talbog ng bola. Guillema. Yes! Yapa! Kanina pa natin hinihintay pumutok to, no? Good execution of that running attack. At mukhang ginanahan si Jackie Yapa nung nagka-trash talk sila ni Dao Kaupin kanina. Eto ngayon. Hindi natin naintindihan, pero alam natin na parang trash talking. Silang dalawa yung nagkakaintindihan Parehong doon. tie players. So, Valdez. Oh, what a one-handed dig para kay Yapa Prado. Free ball para sa Cool Smashers. Cabanos. Valdez. Bang! Oh, but outside ang bola. We're seeing some errors from Valdez dito sa set na to. Kanina nakakita tayo ng dalawa mula sa back row attack. In this case, mahirap din kasi yung down the line target for Valdez. Nakita niya kasi yung blockers nakapwesto, nilipis niya at medyo nagkamali. 1-2 play, hindi nag-materialize para kay Cabanos. Papalo doon si Yapa, pero labas, napangiti na lang siya. Back row attack yun, pero napalakas ng konti. Pero may medyo
may kutsyon sila dito. May konti silang kalamangan na pwedeng paglaruan. 21-16 ang lamang po nila. At yan po si Ana Cabanos, mother ni Alex, yung setter po ng Cool Smashers. Palagi nanonood. Palagi nanonood. Very supportive of Alex. So, volleyball din yan si mommy niya. Talaga may pinagmanahan. Oo. Itong si Alex. Nice serve pero malakas. Masakit yun para kay Coach Oliver Almadro. Napadikon nga siya at kinausap yung kanyang coaching staff na kasama si Sherwin Meneses. Dahil ito, nagdidelikado na yung pwesto na dito. 22-17, 7-point advantage para sa kalaban. Sila Jovi Prado at Power Smashers, tatlo na lang ang kailangan. Tama. At ang masakit sa mata siguro para kay Coach Oliver, ang daming puntos na pamigay lang at the service line, service error. At attack error na rin. Sama mo na, Alyssa Valdez pa. Yung kaninang outside doon, ito naman, sabit sa net. 23-15. Pinakamalaking kalamangan to at 8 points for Power Smashers. Alyssa Valdez, ipapahinga muna. Matagal-tagal natin hindi nakita si Laura Shot, no? At binalik siya ngayon dito. Tingnan natin kung makakatulong. Yung kanilang rotation kanina, matagal siyang nasa likod. Hindi sila makausad, hindi sila makarotate. Oh, malakas. Malakas na malakas. Kita-kita. 3 points. Pero malayo itong kahabulin. Pito to. We Para need sa Cool to see Smashers. a lot of energy. Mukhang ina-attack ng cramp si Alyssa Valdez. Ito yung nabanggit natin, naging problema sa kanya nung first round, nung wala pang reinforcements. At halos siyang kumakamada lahat. Pero ito naman siguro, dala ng init to dito sa Salesforce Arena. And to add to that also, ang kanilang game yesterday, gabi rin. At syempre siguro, pagod pa rin yan. No? Kulang sa fluids din, And today, it's been very humid. Exactly, very hot at static venue. Lek, tipat shot. Still a 6-point lead. Kaupin, block. Balik kay Kaupin. Blocked again. Solid defense at the net para sa Power Smashers. Shot. Tipat shot. Block. Solo ni Laura Shot. Tipat shot. Susubok. Tip. Andun si Kaupin. Cabanos si Set. Oh! Nagkamali ng direksyon. Kaupin. Rebound itong binigay nila. At ako si Arocha. Yes! Ginawa na lang ng paraan, but the ball landed on that sweet spot. Walang depensa para sa Cool Smashers. Set point para sa Power Smashers. 24-17. Timeout ng Cool Smashers. Pakinggan natin si Coach Almadro. Okay, don't guess. We have to anticipate. Naintindihan? Sabi ko naman, I don't care what's the score. What important is we finish this strong, you finish it right. If that's the score, if we end it like this, but I want the motivation is coming from you in this set, moving towards the next set. But if we can make it, we have to make it slowly. You understand? Do your role and help each other do their role. Keep on talking, okay? Come on! Nakapagtaka na gumamit pa ng timeout dito si Coach Oliver Almadro. Isa na lang kailangan puntos ng Power Smashers. Pero nalaman natin kung bakit. Talagang sinasabi niya, gusto ko lang may rhythm, may momentum sila na para madala nila sa next set. Kung mahabol, di mahabol. Kung hindi mahabol, yun nga, yung momentum para sa set number 4. Well, I guess for Coach Oliver, it's really all about the quality of the game that they will play. Tulad ng paulit-ulit natin sinasabi to, no? But again, winning, of course, is very important for all of these teams who want to carry that momentum as you finish yung ating double round eliminations. Pero marireset naman yan lahat to 0 eh. Kaya ang importante kay Coach Oliver na sinasabi niya kanina kung paano nyo nilalaro. Yun ang kailangan nilang makasanayan. Isang kickstart. Higa nga. Yung palo na yan ni Dao Kaupin. Si Jovi Prado pero bilis. Malakas eh. Iba yung balik ng bola. Ito, opensa ang Power Smashers. Ito na ba ang panapos? Sa gitna, si Tipat Shot. Net violation at yun na nga. Power Smashers. Nasungkit ang pangatlong set. Mas maganda dito yung nilaro nila. Kontrolado nila at laking lamang. Binuo nila. Biggest lead, 8 points. And they took it all the way to winning set number 3, 25-18. Lamang sila ngayon ng 2-1 kontra sa Cool Smashers.